Magandang hapon po. Ako si Dr. De Guzman, isang psychiatrist from UERM. And ako po ang mag-i-interview at susuri sa inyo ngayon. Pwede ko po bang malaman ang pangalan ninyo? Hello po. Jane Santos po, ma'am. Okay. So, ano ang gusto mong itawag ko sa iyo? Yung nickname mo? Kahit Jane na lang po, Doc. Alright, sige. So, Ma'am Jane, yung interview po natin this afternoon, maaaring tumagal ng around 30 to 45 minutes. Magtatanong lang po ako ng mga personal na information tungkol sa inyo para din po mas makilala natin kayo at mas masuri po natin ang maigi. Huwag po kayong mag-alala kasi lahat naman po ng mapag-uusapan natin ay mananatiling confidential at sa atin lamang po. Okay? Okay po, sige po. Alright. And since online po tayo ngayon, Ma'am Jane, kung magkakaroon po ng mga internet or problems sa connection ninyo, huwag pong mag-atubiling sabihin sa akin para magawa natin ng paraan kahit papaano. Okay. Alright? Komportable naman po kayo ngayon? Okay naman po, Doc. Gusto bang uminom muna or magbanyo bago po tayo magsimula? Ready na po ako, Doc. Okay. Sige, ano po ang buong pangalan niyo po, no? Is Jane Santos. Yes po, Doc. Ilang taon na ho kayo? 27 po, Doc. Single po ba or may asawa or partner? Single po, Doc. How about anak po? May mga anak? Wala po. May mga kapatid po ba kayo? Only child po. Alright. Ano po ang natapos ninyo sa school? College po. Marketing po. Marketing. Ano po ang trabaho ninyo ngayon? Marketing officer din po sa isang private company. Okay. How about your religion po? Catholic po. Saan po kayo nakatira ngayon, Ma'am Jane? And sino-sino po ang mga kasama ninyo sa bahay? Ngayon po sa Quezon City po, kasama ko po yung ano ko po, mother ko po. Ano po pala yung ginagamit ninyong pansulat kamay, Ma'am Jane? Right-handed ba or left-handed? Right-handed po. Unang beses po bang magpapatingin sa psychiatrist ngayon? Opo, first time po ito. Okay. Ano po ang dahilan, Ma'am Jane, kaya magpapa-check up ngayon? Lately po kasi lagi akong restless, kinakabahan. Tapos hindi ko na siya makontrol. Usually ang daming thoughts na pumapasok po sa isipan ko and kahit pinapakalma ko po, hindi po ako makakalma. So parang nakakaramdam ng matinding kaba at pag-aalala. Opo. Bago po pala magsimula ito, no, Ma'am Jane, paano niyo ba mate-describe yung sarili niyo or yung mga katangian ninyo bago dumating 'tong pag-aalala? Dati po very confident like sa mga ginagawa ko, very sure. Pero ngayon parang laging may uncertainty na po, laging may kaba, laging hindi ko na alam yung gagawin ko. Yun po, Dok. Kailan po ninyo napansin na nagsimula itong pagwo-worry or yung uncertainty na sinasabi nilang pag-aalala? Mga mga 1 year ago na rin po. Pero napansin ko na mas dumala siya mga 8 months po na laging everyday, nag-aalala po. Usually tungkol sa work, tapos minsan about na rin sa family po, sa mother ko, sa health niya, and then sa health ko din po, Dok. Medyo matagal niyo na rin pala siyang nararamdaman yung pagwo-worry, 'no? Opo. Oo. Pero ano po yung nag-udyok sa inyo ngayon na finally magpa-check-up na po sa psychiatrist? Hmm, kasi po parang starting mga 1 week ago po, talagang hindi ko na siya makontrol. Minsan po nahirapan na po ako makatulog. Opo, dahil po sa pag-alala. I see. So, sabi ninyo kanina parang medyo marami ang iniisip ninyo sa work, sa health, no? Sa family ninyo and even sa sarili ninyo. Siguro magsimula lang tayo dun sa work para mas maintindihan ko kayo.
Puwede niyo ba akong kuwentuhan kung anong nangyayari ngayon sa trabaho ninyo? Sige po. Actually po nung, after graduation ko po sa college, parang nahirapan po ako mag-apply ng trabaho. So, first job ko po ito and then nag-adjust po ako, okey naman, nakapag-adjust po. Pero after po ng a few months, parang na-promote po kasi ako, na-promote po and then with additional, Congratulations. thank you po. With additional pressure po siguro tapos expectations, dun po parang, hala, what if hindi po ako maka-deliver? So, starting po noon parang feeling ko na lagi po akong ine-expect nung, boss ko po or ng team leader ko na mag-provide ng good outputs. So, dun po nagsimula na parang, hala, baka hindi ako maka-catch up po, tapos kinakabahan ako kapag ayaw niya po na yung output ko, gano'n po sa work. Talagang ano din, meron ding mga adjustments na nararanasan dito sa bagong role mo sa trabaho, 'no? O in terms of your family naman, ano naman ang naiisip mo tungkol sa kanila or ang inaalala mo about your family? Yung sa mother ko po na tumatanda na po siya, so parang ano, nagkakaroon na rin po ng hypertension, gano'n, yung sa gamot niya po. So, more on providing po for my mother po. Ikaw ba ang laging nakakasama niya, Jane? Kumbaga Opo, kayong ako po. dalawa ang talagang magkalapit? Yes po, ako po yung ano, kalapit niya po. I see. Alright. And how about dun sa health mo? Yung sa health ko po kasi dahil po sa parang pressure sa work, minsan po feeling ko na kailangan ko po mag-overtime, minsan di na po nakakakain on time. So, parang minsan, yun po, nane-neglect po yung health and minsan wala na rin pong time para magpa-check-up kapag, medyo marami na rin pong sumasakit-sakit. Parang may tension po Dok, sa katawan ko na kapag sumasabay siya kapag anxious po or nag-aalala. Napakahalaga pa naman din ng pangangatawan natin para magampanan mo din yung mga kailangan mong gawin, 'di ba? Health is also a priority. Huwag po Opo, natin makakalimutan. opo. Alright. Sa mga nabanggit niyo po na 'yan na mga worries ninyo at inaalala ninyo, nahihirapan ba kayong isantabi yung pag-aalala? Opo, nahihirapan po ako. Like, minsan, hala, na sabi ko po sa sarili ko, paano po ba gagawin ko para mawala yung worries? Kasi Mhm. inside po, parang alam ko naman po na kaya ko yung work, pero hindi ko po matanggal yung worry talaga, yung pag-aalala. Na minsan natutulog na lang po ako, pero pagising ko, nandun pa rin siya. Ganun. Hirap siyang i-manage or i-control. Okay. Opo. Nabanggit niyo din kanina 'no, Ma'am Jane, na parang may nakakaramdam kayo ng pagkabalisa, parang hindi kayo mapakali, parang gano'n. Ito ba ay yung parang tipong lakad kayo ng lakad? Minsan po, Dok, gano'n po like, kailangan dapat lagi ko pong ganito, lagi po akong nagaganito. Tapos minsan lakad po sa ano, office, gano'n po. Mm. 'Pag nababalisa ka ba, may kasabay ba yun na parang kumakabog yung dibdib mo, yung tinatawag nating palpitations? Ah, wala naman pong gano'n, hindi naman po umabot sa gano'n. So, wala yung parang nanginginig ka o kaya nahihirapan kang huminga? Fortunately po, wala pa naman pong gano'n. Opo, Eh, so walang gano'ng mga matitinding nararamdaman, parang may mabigat sa dibdib, wala din 'no, mga gano'n? wala naman po. Sige, tell me more about yung tulog ninyo, your sleep. Kamusta naman yung pagpapahinga ninyo? Minsan po sa gabi nahihirapan po matulog kasi nag-o-overthink po, like kapag nagre-recap po sa mga nangyari sa office, kung may mali po ba akong ginawa or kung tama po ba yung mga outputs ko, yun po yung tumatakbo po sa isipan ko sa gabi. Kaya minsan po, late na po ako makatulog. Mga 9 PM po ako nakahiga, tapos siguro mga after 2 hours po nag-iisip pa rin ako. So mga 11 or 12 na po ako nakakatulog.
Gaano katagal yung, pagtulog mo? Ilang oras yung total number of hours of sleep mo? Um, Nare-reach ko pa naman po yung ano, 8 hours, yun po yung talagang sleep ko. Pero in the middle po, may onting gising, pero nakakabalik po sa tulog. Eh, pagkagising mo naman, do you feel na nakapahinga ka or parang pakiramdam mo pagod pa rin kahit medyo 8 hours yung tulog mo? Minsan po refreshed, minsan worried pa rin or parang pagod pa rin po. Lalo na po kapag the night before, nag-overthink po ako ng malala. Opo. Hirap din yung ano 'no, marami din talagang iniisip, mahirap din makagawa ng tulog. So, sa mga pagkakataon na yun, hirap makagawa ng tulog, may mga iniinom ka ba like any medications o yung mga herbal na nabibili over the counter to help na makatulog ka? Ay wala po, ko lang po, pumikit lang po talaga and matulog. Okey. Nabanggit mo medyo may mga masasakit sa katawan. Oo, saan Opo. specifically ito? Saan yung sakit na nararamdaman mo? Medyo stiff po dito sa may likod, dito po sa may ano, leeg leeg po banda, sa may likod po. Tapos parang kapag hinahawakan ko po yung shoulders, parang ano matigas. Opo, doon po yung medyo na naninigas po, medyo minsan masakit. Opo. Ngayon ba, naiinuman mo ng gamot para mabawasan yung sakit or yung pagka-tensionado niya? Minsan po paracetamol, mga isang tableta lang po. Minsan umo-okey po and hindi naman po siya umaabot na sobrang sakit na. Minsan po nire-relax ko, humihiga na lang po ako sa kama na may ano po, soft na pillow and minsan po nare-relax siya. Nakatulong? Opo. Sige. Siyempre yun nga, minsan hindi gano'n kaganda ang gising, maraming tumatakbo sabi mo sa isip mo. Yung mood mo ba, napapansin mo parang nagiging iritable ka? Hindi po siya iritable pero more on like pagod na malungkot kasi napapagod na po sa trabaho, sa kaka-overthink, doon po. Sige, o speaking of work, 'no, kamusta yung concentration mo sa work? May mga times ba na parang nabablanko yung isip mo o kaya natutulala ka habang nagtatrabaho? Ngayon po, wala pa naman pong gano'n, pero Hmm, napapansin ko po na medyo minsan bumabagal po yung processing ko. ito ba nakakaapekto sa trabaho mo? Yung bang halimbawa sa mga ano yun, yung mga hinihingi sa'yo ng boss mo, minsan nagkakamali or napapagalitan because of those things? Meron pong instances na parang may binabalik po dahil medyo pangit po yung pagkakagawa, pero yung iba po, most naman is pasado pa. Pero nagsisimula na po siya na parang worried na po ako na baka pumangit po ulit yung output. Hmm. Jane, nabanggit mo kanina na parang nagiging malulungkutin na din. O, Opo. kailan mo napansin na may ganitong pagbabago sa mood mo? Mga ano po, nung lumala siya nung mga 1 month ago po. Yung ano, may lungkot po na kasama, na minsan na hirap na rin po makatulog. Tapos, yung pagod po ako lagi kapag nag-o-overthink, yun po, yung napansin ko po. Parang nagkakasabay yung pag-aalala at lungkot, ganun ba? Opo, medyo sabay. Yung ganong pakiramdam ba, yung lungkot, halos araw-araw mo din siya nararanasan? Kumbaga Ay, kadalasan? ay sige po. Yes, go ahead. Ay, ano po siya, more on minsan lang po, mas feeling ko po yung kaba kaysa sa lungkot. Sumunod na lang po yung lungkot ko po. Ah, right. Sige, how about yung mga interest mo sa mga bagay-bagay? Napapansin mo ba parang nawawala ng gana dun sa mga dati mong hilig na ginagawa? O nandun pa rin naman yung saya kapag ginagawa mo yung mga hobbies mo? Meron pa naman po ako na enjoy pero parang ano, low energy na po
parang pagod na po kasi. So, parang minsan gusto ko mag-mall, pero minsan, ay, tutulog ko na lang 'to, gano'n po. I see. How about sa appetite mo or sa pagkain? Napansin mo ba parang nawalan ka ng gana kumain or parang napapadami naman yung kain? Um, Okey pa naman po yung pagkain, yun po yung ano, sinabi po sa'kin na ingatan ko daw po, sabi ni mama. So wala namang mga pagbabago dun sa aspeto na yun. Okay. May nakapagsabi ba sa'yo, Ma'am Jane, na parang bumabagal yung pagkilos mo? Eh, sabi mo kanina minsan yung sa processing, dun may pagbagal. Pero yung actual na pagkilos, napansin mo ba yun or may nakapagsabi sa'yo? Sa pagkilos naman po, wala naman po. More on sa, processing po sa isip yung napapansin ko po. Or, Jane, dun sa mga napapagdaanan mo ngayon, dun sa mga nararamdaman mo, umabot ba sa point na parang sinisisi mo yung sarili mo sa mga nangyayari o kaya parang bumababa yung tingin mo sa sarili mo? Wala pa naman po ano, yung gano'n po. Pero may doubts po sa outputs na uncertain po if hala maganda po ba yung ano ko or okey po ba yung kondisyon ko ngayon. Oh, Okay, sige. Itong tanong ko, no, medyo maselan siya, pero kinakailangan lang natin na malaman just to ensure also makasigurado tayo sa safety mo. Alright? May mga pagkakataon ba na nakakapag-isip ka ng about kamatayan or death? minsan po naiisip ko na what if hindi po ako magising, pero wala naman po yung plan na talagang, "Ay gusto ko po magpakamatay." Like what if lang po, then, yoon po. Wala naman yung parang gusto mo talagang gawin yon or saktan talaga ang sarili. Hindi naman yun sumasagi sa isip mo. Hindi po, natatakot po ako. Eh, buti naman kung ganoon, no? Kasi ini-ensure din natin, gusto din natin first and foremost, masigurado yung kaligtasan. I also appreciate it na you're also honest in answering these questions. Eh, sige po. Alam ko karamihan ng mga nababanggit mo, Jane, is about yung sa lungkot and then dun sa pag-aalala. Pero gusto lang din natin malaman if may mga pagkakataon ba dati na parang nakaranas ka naman ng kabaliktaran ng lungkot. Parang napakasaya mo naman, napakataas naman ng energy mo. May mga ganun bang time sa buhay mo? Mukhang wala naman po. Siguro po, bumabalik lang po sa normal na saya, pero after naman po nun, most likely balik na naman po sa pag-aalala and then medyo nagda-down na naman ako. Pero wala po yung ano, sobrang taas na mood. Eh, wala yung time The na recording has stopped. This meeting is being recorded. wala yung time na parang sobrang daldal o kaya parang biglang ang taas naman ng confidence mo sa sarili Wala or pong ang ganun. dami-daming ginagawa. Wala. Wala po. O, sige. Sa iba ding mga pasyente, no, tinatanong din namin. Minsan kasi pag dala ng sobrang lungkot, okay, or
Sometimes even 'pag sobrang dami ng iniisip nila, may mga pagkakataong may naririnig na rin silang mga boses kahit mag-isa lang sila. Meron ka bang gano'ng naranasan kahit kailan? Wala naman pong gano'n. Wala naman. Walang kakaibang nakikita, parang ikaw lang ang nakakakita. Wala naman din po. Yung ano, parang mga hallucinations po ba yun? Exactly, yes. Okay, wala naman po gano'n. Yung pakiramdam na parang naghihinala sa mga tao or pinag-uusapan ka ng ibang tao, may gano'n bang pakiramdam? Wala naman po. Wala naman. Okay, sige. So, bale Ma'am Jane, babanggitin ko lang yung mga importanteng nasabi mo sa akin dito sa interview na 'to 'no. So, nakakaranas ka ng overthinking tungkol sa mga maraming bagay, sa work, sa family, sa health mo din. And dahil dito, nakakaranas ka din ng parang pagkabalisa, sumasakit din yung katawan mo paminsan-minsan, and nakakaapekto na rin yun sa tulog mo, pati sa mood mo at sa trabaho mo. No? Nagiging malulungkutin at walang gana, pero hindi naman to the point na nakakapag-isip kang saktan ng sarili mo. Na? Wala ring mga palpitations or kabog, walang bumubulong, at wala ring parang mga hinala. Wala. Wala naman tayong nakaligtaan, Ma'am Jane. O baka Hmm, may gusto kayong idagdag. Ganyan. Wala naman po, nakuha naman po. Sister. May mga tanong po kayo sa puntong ito ng ating interview. So far po, wala naman po. Alright, sige po. Okay lang po ba sa inyo magpatuloy tayo? Sige po. Okay lang. Ngayon naman, Ma'am Jane, magtatanong ako ng tungkol sa medical na kondisyon kung meron man po kayo. Alright? Sige. Meron po ba kayong mga ibang sakit tulad ng high blood or hypertension, diabetes, or sakit po sa thyroid? Wala naman po, Doc. Wala ho kayong mga maintenance na iniinom, Vitamin C lang po, Doc. vitamin C. Okay. Naoperahan na po ba dati? Wala din po, Doc. Okay. Instance na na-aksidente, kaya na-confine sa hospital. Siguro po nung pagkabata po, dengue po, na pero mga 3 to 5 days po ako dun sa hospital po. I see. Nagkaroon ho ba ng any complications dun Wala sa naman. dengue po na yun? Wala naman. Okay. So you said umiinom ng vitamin C. Meron pa ho bang mga ibang naiinom tulad ng herbal na medication? Wala naman. Okay. Kayo ho ba ay regular na dinadatnan ng menstruation kada buwan? Opo, regular naman po. Mga ilang araw ho yung tinatagal ng menstruation ninyo? Mga 5 days po. Okay. May karanasan po bang sexual? Ah, Isang beses lang po dati po nung high school po. Okay. Pero kayo po ba ay nanganak or nagkaroon ng anak? Wala po. Sige. Later on po, baka mas mapag-usapan pa po natin yung history na yon. Siguro maya-maya. Okay. Sa pamilya niyo naman, Ma'am Jane, liban dun sa high blood or hypertension ng mother ninyo, may iba pa po bang sakit sa family? Maliban po sa hypertension, yung father side ko po, may asthma po. I see. Okay. Meron din po bang mga kamag-anak na nakaranas ng mga sintomas tulad nung sa inyo, yung pag-overthink, pag-aalala, or pagiging malulungkutin? Meron po bang nakaranas na relative niyo ng gano'n? Ay, wala naman po sa pagkakaalam ko po. Or yung nakapagpa-check up sa psychiatrist? Hmm. Wala din po. Ako po yung una po sa pamilya po na. I see. Okay. Kayo po ba ay may mga bisyo, naninigarilyo po, Ay, hindi po. or nagve-vape, Hindi rin po. umiinom ng alak? Kapag may mga social events lang po sa company. So, gaano kadalas po yun? Bawa Siguro once a month? Mhm.
Yun po, once a month lang po or kapag minsan mga once every 3 months po. Tapos 'pag nakakainom, nakakailang bote po ba ng iniinom? Ano po ba muna ang mga naiinom natin? Yung ano po, parang mga whiskey shots lang po, mga isang gano'n lang po. Wala naman pong pagkakataon na parang, masyadong marami ang nainom, kalimutan mo yung mga pangyayari, ganyan. Wala naman po gano'n. Alright. Kayo po ba ay umiinom ng kape? Mahilig ba kayo sa coffee? Opo, nagkakape po every morning po, pero isang cup lang po. Alright, how about mga energy drinks? Hindi po mahilig po. Okay, sige. Ma'am Jane, nung nakaraang linggo po ba, hindi naman kayo nagkakasakit? Like ubo, sipon, lagnat, Wala naman pong gano'n. pagsusuka, Wala din pong pagsusuka. or parang naiba yung iyong bowel movement? Parang may LBM, kaya constipation. Wala naman pong changes. Hindi naman masakit umihi. Wala din po. How about pananakit ng katawan or kalamnan? Yung sa katawan lang po, dito po sa leeg, tapos umaabot po sa shoulder. Pero aside from that po, wala po. How about pamamanas sa paa or sa ibang bahagi ng katawan? Wala naman pong pamamanas. Sige. Ngayon naman po, Ma'am Jane, no, dadako tayo dun sa tinatawag naming mental status examination. Para lang po mas masuri natin kayo, or yung talas ng status examination. Sige. Ngayon naman po, Ma'am Jane, no, dadako tayo dun sa tinatawag naming mental status examination. Para lang po mas masuri natin kayo, malaman natin yung nararamdaman nyo, pati ma-check na rin natin yung memory or yung talas ng pag-iisip. Okay? Sige. Kamusta naman ho kayo ngayon? Ano ang pakiramdam nyo ngayon habang nag-uusap tayo? Okay naman po, medyo kinakabahan pero nag-improve na po. Okay. Sige, simula nung nag-usap tayo, nung nasimulan natin yung interview, may pagkakataon ba na may ibang boses kang narinig liban dun sa akin? Liban sa Ah, boses ko? Wala naman po. Wala naman. Or parang kakaibang nakikita, Wala naman po. walang kakaibang naaamoy, Hmm, Wala naman po. or kakaibang nalalasahan, Wala naman po. walang nararamdaman sa balat na parang gumagapang o kaya humahaplos. Wala naman pong humahaplos. Sabi ninyo po kanina parang may konting kaba lang, no? Mhm. Meron ba kayong naiisip ngayon? May mga inaalala kayo habang nag-uusap tayo? Wala naman po. Okay. Walang sumasagi sa isip ninyo tungkol dun sa um, parang sobrang pagkalungkot na gustong saktan ng sarili, gustong wag na lang magising. May mga Ang ganong thoughts pa right now? Wala naman po ngayon. Or even yung mga thoughts na manakit ng ibang tao. May mga ganon bang naiisip? Never po. Wala po. Wala namang pakiramdam na pinag-uusapan ka ng ibang tao ngayon. Wala po. Okay. Walang pakiramdam na natatakot ka na baka may mangyaring masama sa'yo ngayon, ngayon also. Ngayon po, wala naman. Okay. So this time magtatanong naman ako ng questions para ma-check natin yung memory and talas ng isip. Okay, Ma'am Jane?
Okay po. Sige po, pakibanggit lang po yung buong pangalan ninyo. Jane Santos po. Ano po ang petsa ngayon? June 17 po. And then yung year natin, yung taon ngayon, 2025 po. anong araw po ngayon? Tuesday po. Nasaan kayo ngayon? Ngayon po nasa office po ako, nasa cubicle po ng office. I see. Okay lang naman po ba na nag-uusap tayo ngayon Opo. kahit nasa office? Yes po. Sige. Okay. May babanggitin po akong 3 salita, no? Pakiulit lang ho. Bahay, ulap, mesa. Ah, Pakiulit po. ulap, mesa. Pakitandaan lang tong 3 salita na to kasi ipapaulit ko sa iyo mamaya, no? Okay. Sige po. Ma'am Jane, saan kayo pumasok noon nung grade school kayo or nung elementary kayo? Saan kayo pumasok? Sa ano lang po, sa may Quezon City po, sa may Diliman Prep School po. Sige. Ano naman po yung kinain ninyo kaninang umagahan? Kaninang umagahan po, coffee and bread po. Okay. Paki-spell naman ngayon yung salitang mundo. M-U-N-D-O. Pabaliktad naman po. O-D-N-U-M. Okay, very good. Ngayon naman, Ma'am Jane, medyo magma-math tayo. May konting calculation, alright? Halimbawa ho, bumili kayo ng 5 kilong bigas. At ang 1 kilo po, nagkakahalagang 50 pesos. Kapag po nag-abot kayo ng 500 pesos dun sa tindera, magkano po yung sukling ibibigay sa inyo? Ano po, 250 po. Bale po, 5 kilos po, no? Yes, tama. Ano po yung 3 salita na pinapatandaan ko sa inyo? Pakibanggit po yung 3 salita. Bahay, ulap, mesa po. Magbigay naman po ngayon ng 3 senador ng Pilipinas na nanalo nung huling halalan nung May po. Nung May 12 po, Bongo, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. Okay, sige. This time, magpapa-interpret lang po tayo, no? Ano po ang ibig sabihin ng katagang ito? Kung maiksi ang kumot, matutong mamalukto. Baka literal po na kapag malamig, dapat po ipasok yung paa din po sa kumot para po opo. Sige. Paki-ano na lang po siguro, pakibanggit kung ano yung pagkakapareho at pagkakaiba ng bisikleta at tren. Same po na sinasakyan po ng tao. Okay? And then yung pagkakaiba po nila, May machine po, parang may machine po yung tren, yung yung bike is manual. alright. Halimbawa naman po may senaryo tayo, no, may sitwasyon. Nasa loob kayo ng sinehan, nakarinig kayo ng isang taong sumigaw ng sunog. Ano ho ang gagawin ninyo? Aalis po or tatayo po tapos aalis na lang po para sure po na safe. Opo. Tapos magtaas po ng siguro help or maghanap ng fire exit. Okay. Sa ngayon po, no, Ma'am Jane, ano po yung pagkakaintindi ninyo sa nararamdaman ninyo or dun sa mga sintomas na nararanasan ninyo ngayon? Ano po siya, parang kailangan ko po yata ng gamot para makontrol po yung nararamdaman ko. So palagay niyo po makakatulong itong pagpapa-check up ninyo sa psychiatry para ma-address po itong mga nararamdaman ninyo? Opo, kailangan na. Okay, sige po. Maraming salamat po, no, Ma'am Jane. Dito na po nagtatapos yung mental status examination. Salamat po.
Ngayon naman po, Ma'am Jane, medyo babalikan natin ng konti yung pagkabata ninyo at yung mga karanasan ninyo habang kayo'y lumalaki at nagkakaedad. Okay po? Sige po. Sige. Ano po yung naaalala ninyong mga kwento tungkol dun sa pagbubuntis po ng nanay ninyo sa inyo? May mga Ah, ganun nakikwento ba sa inyo? okey. Naalala ko po sini-S daw po ako kasi, parang may pre-eclampsia po yung mother ko nung pregnancy. So, sini-S po ako para malabas po kaagad. I see. Mga ilang taon ba yung mother mo nung siya ay nagbuntis sa iyo? 33 po, Doc. Ah, nakapagpa-check-up ba siya noon? Panahon nagbuntis siya sa iyo? Opo, nakakapagpa-check-up naman daw po sa OB. So, nung na CS ka, ikaw ba ay kumpleto or gusto sa buwan or parang premature? Husto naman po sa buwan. Kamusta ka naman nung inilabas ka? Nagkaroon ba ng mga komplikasyon sa iyo? Alam ko lang po, wala naman po na inobserbahan lang po ng mga 3 days po sa hospital. Ah, pero walang parang nagkaroon ng any concern tungkol sa pangangatawan mo Wala naman po. or any infection? Walang infection naman. Wala ang nag-alaga sa iyo, Jane? Baby Yung ka. parents ko po, mama po, pati yung father. Ikaw ba ay nag-breastfeed? Nag-breastfeed ng mother mo? Opo, breastfed po. Hmm, mga hanggang ilang taon ka na nag-breastfeed? I think po until mga 1 to 2 years old po yung breastfeeding. Ano yung mga nakikwento sa'yo ng mother mo tungkol dun sa pagkabata mo nung baby ka? Ikaw ba daw ay iyakin? Parang madaling sumama sa ibang tao? Dati daw po nung baby umiiyak lang daw po kapag nagugutom na. Pero Hmm, kapag pinakain na daw po or siguro po pinalitan po ng diaper, okey naman na daw po. so hindi pikit-pihikan sa pagkain nung mga panahon na yun? Hindi naman daw po. Eh, naging sakitin ba yung madalas pumunta sa ospital kasi nagkakaroon ng mga infection? Wala naman pong hindi naman po lagi nako-hospital. Eh, or yung kapag nilalagnat ng mataas, nagkakaroon ng mga kumbulsyon? Wala pong nakuwento sa'kin na may compulsion po. Okay. May mga nagkuwento din ba sa'yo na parang nagsasabi na nahuli ka or na-delay ka sa pagsasalita o kaya sa paglalakad? Wala naman po. Hindi nila napansin na parang madali kang madapa kapag nakikipaglaro sa mga kapwa-bata mo? Hindi naman daw po, pero may times daw po na feeling ko po normal na nadadapa po kapag mabilis na po tumakbo. Opo. Okay, so parang very active din nung Opo. bata. Okay. Naalala mo ba kung ilang taon ka natutong gumamit ng CR or ng banyo? Hmm, I think mga 2 years old, mga gano'n Hmm, po. Opo. sinong nagturo sa'yo na gumamit ng CR? Yung mother ko po. Mahigpit ba siya nung tinuturuan ka? Yung tipong 'pag di ka umabot sa CR para dumpi or umihi napapagalitan? Ay, hindi naman po. Paano ka pala dinidisiplina nung bata ka? Pinagsasabihan po na parang tapos kapag tinawag niya na po yung full name ko, ayun na po medyo papagalitan na po ako. Pero wala naman po yung parang pinalo or wala naman pong physical. Ano yung parang medyo, malinaw na naaalala mo sa pagkabata mo, mga karanasang medyo tumatak sa isip, bata ka? Hmm, po yung kasama ko po parents ko nagmo-mall po kami talaga as a family, kumakain po together, gano'n. So parang, may bonding ninyo habang simula pagkabata nandun, yun yung naaalala?
Opo. Ilang ilang taon ka pala, Jane, nung pumasok ka sa school? I think ma'am ano, hindi ko na maalala yung age, pero nag-kinder po ako. Oo, kinder tapos elementary, yun po. Mga 5 years old or 4 years old po yata yun. Ano yung naaalala mo dun sa first day of school mo? Ikaw ba yung tipong batang umiyak, humabol sa mommy, o parang natakot, o okey lang, naka-settle ka rin kaagad sa classroom? Mukhang po ako kaagad, wala naman po yung parang na umiyak po sobra. Opo. Kamusta yung mga ka-classmate mo? May mga naging kaibigan ka ba? Opo, Medyo mapag-isa ka? may mga 2 to 3 close friends po ako nun nung bata po ako, naalala ko po. Kamusta ka sa school nun? Kamusta yung mga grades mo? Ano po, hindi po masyadong mataas pero pasado po or ano, nakakasagot naman po sa mga ano, tanong po ni teacher. I see, okey. Babalik lang tayo dun sa mga kaibigan mo 'no, sabi mo tatlo kayong magkakalapit na magkakaibigan. Ito ba ay mga babae o mga lalaki na friends? Babae po. Mga babae. Ano yung usual ninyong mga nilalaro nung time na yon? Mga ano po, dolls po, mga manika, mga cooking po. I see. Okay. How about mga extracurricular activities sa school? Meron ka bang mga sinasalihang mga clubs, sports, or other activities? Ano po, arts, more on drawing or painting po. I see. May pagkakataon din ba, Jane, na napatawag yung mga magulang mo sa school dahil baka nabully ka o kaya napaaway ka? Wala naman po, fortunately. Wala. Okay. Growing up, no, Jane, sabi mo talagang medyo malapit ka sa mother mo, sa family mo. May mga ibang tao pa bang naging very close ka? Oh, meron po yung mga pinsan ko po sa mother side. Kasi po, Mm. only child po ako. So parang sila po yung mga naging kapatid ko po. Yung isa pong babae, isa pong lalaki. Na older female, younger male po. Nahihirapan na mag-isa ka sa bahay. Ibig sabihin, 'di ba, minsan kapag only child, yung iba nagre-request sa parents nila na magkaroon ng mga kapatid. So, paano bang naging experience mo? Ay, hindi naman po nahirapan. Pero, um, kasi po kasama ko po, parang isang compound lang po kasi kami nung ano, relatives ko po, yung mga pinsan ko. So, minsan kapag nalo-lonely na po, pumupunta po sa kanila. So, yun po, nakikipaglaro, gano'n po. Marami ka ring nakakasalamuha, no, when you were Opo. younger. Yes. Okay. Kamusta naman yung sa high school mo? Kamusta naman ang experience mo nun? Ano po, okey naman po, masaya po, pero mas humirap na po yung mga subjects. Opo, pero, favorite ko po nun ay science po. Okay. Kahit na medyo humirap siya, kamusta yung mga grado mo nun? Yung grades mo nun? Pasado, mga line of 8 po, Dok. 80s, wala naman pong umabot ng failing or mga 70s, low as 70s. Siguro po lowest ko po ay 82 to 83 po. Okay. So, parang medyo mataas pa rin, ano? Kahit na humirap na yung mga subjects. Okay. How about mga kaibigan mo? May mga kabarkada ka ba nun nung high school ka? Yung best friend ko po, dun ko po na although may close friend na po ako ng pagkabata, mas nagkaroon po ako nung, close friend or best friend na po nung high school, babae po. Okay. Sige. Siya ba yung napapagsabihan mo din ng mga nararamdaman mo, mga secrets, ganyan? Opo, siya po. Very common din, no? Kapag sa ganitong age, doon na nagsisimula yung may paghanga sa iba, nagkaka-crush, o kaya you're getting into romantic relationships. So, kamusta yung experience mo doon? Nagkaroon ka na ba ng
boyfriend this time? So, na-mention mo yun kanina, you said nagkaroon ng relationship. Meron po nung mga third year high school po, yung first boyfriend ko po. And then, yun po, naging ka-close ko po siya kasi similar po kami na mahilig sa art. So, doon po kami parang naging close po. Tapos siya po yung umamin. Gaano katagal nga kayo naging kayo nung first boyfriend? Mga ano po third year, fourth year, tapos mga 4 years din po. Kasi umabot po yun ng college. Medyo matagal din. Opo. Mabalik lang tayo, Jane, dun sa mga kaibigan o kabarkada. Okay? May mga times ba na minsan peer pressure ka to doing some things na pwedeng makapahamak sa'yo. Diba? Minsan yung mag-cut ng classes, o kaya mag-try ng mga kung ano-anong bisyo, nung mga panahon na to, Wala naman. wala namang. Sa kolehiyo naman, so you said you're taking Marketing po. marketing before, no? Ikaw ba yung pumili nito? Opo, ako po yung pumili po. Ang nakuha ko po kasi parang nagbasa-basa po ako. So, mahilig po kasi ako sa mga promotional services. So, yun po yung nakita ko na nag-match po sa akin. I see. And then right now, you're also working sa marketing, tama ba? Yes. Marketing officer. Marketing officer. Ilang taon ka na sa pagiging marketing officer, Jane? Mga 3 years na po. 3 years. 3 years. May iba pa pang naging trabaho, di ba dito? So far po, ito po yung first and current job ko po sa company na to. I see. Okay. Sige. Ngayon, Jane, medyo mabalik lang tayo dun sa relationship mo before, no? Okay po. Okay. Ngayon, Ma'am Jane, medyo babalikan natin yung naging relationship mo before. Yung mga susunod na itatanong ko medyo sensitibo kasi ito ay tungkol sa sexual history. Okay lang ba? Sige, okay lang po. Okay. Nabanggit mo kanina na nagkaroon ka ng boyfriend nung high school. Tapos nagkaroon din, tama, ng sexual na karanasan time na iyon. So, ilang taon ka nito? Nung mga third year high school po, mga nasa 15 years old po. So, Okay. Nung bang nagkaroon ng pakikipagtalik dun sa boyfriend, gumamit ba ng proteksyon? opo. Siya po yung Ah, bumili po. I see. Okay. Tapos, nabanggit mo hindi nagkaroon ng pagkakataong nabuntis, no? Even if nagkaroon ng ganitong experience. Hindi naman po. Alright. You also mentioned na nagtagal kayo ng mga 4 years nitong boyfriend mo. Okay. Ano yung dahilan kung bakit nagkahiwalay after 4 years? Mas naging focus na po sa sa college po, sa career. So parang mas hindi na po kami lagi nagkakausap. So sabi na lang po namin na focus na lang po sa college po muna and sa magiging career po. So parang desisyon ninyong dalawa. Opo. Kamusta ka naman nun? Paano ka nag-cope dun sa sitwasyon na yun? Actually po kasi nafi-feel ko na po yung parang hindi na po kami nakakapag-usap talaga. So, it was really a mutual decision po. May unting lungkot po kasi medyo kasama ko din po siya lagi for 4 years. Tapos, yung mga hilig niya po kasi hilig ko din po talaga. So, minsan naaalala po siya kapag nag-drawing po ako or nagpi-painting. Pero po naman, move on and friend ko po yung turing ko sa kanya, pero like hindi na po kami masyadong nag-uusap. Partner after that relationship? Wala po. Sige. Medyo nagkakaroon lang ng konting lag sa internet, no? Pero medyo malapit na rin tayong matapos sa interview natin na ito. Okay?
Sige. Jane, kailan mo pala napagtanto o no, or na-realize na ikaw ay isang babae, na ikaw pala ay attracted sa lalaki? Ano po, siguro mga grade school din po, mga grade 4 or grade 5. Kasi po nagkaka-crush po dun sa ano, idol po na lalaki sa TV na parang nagagwapuhan po, gano'n. I see. Ano naman yung naging reaksyon mo nung una kang niregla? O kaya nung napapansin mong medyo nag-iiba na yung katawan mo nung teenager ka? Ano po, sinabihan ko lang po kaagad yung mama ko. So, siya po yung nag-assure siya sa akin na normal po yun. Tapos na ano, medyo tumatanda na po or nagiging ano, undergo na po ng puberty. Kaya po dapat po mag-ingat. So, ano, sinamahan naman po ni mama. So, hindi po ako masyado natakot. Okay, sige. May pagkakataon ba na parang nagduda ka sa kasarian mo? Kaya parang nagkagusto ka sa kapwa mo babae? Siguro hindi naman po umabot sa point na gusto, pero parang hanga po like idol, like, "Uy, ang galing niya, ang ganda niya." Pero wala po yung to the point na parang, "Ay, parang gusto ko siya." Wala pong gano'n. See, okay. Ito again, medyo a little bit sensitive na tanong. May pagkakataon ba na pakiramdam mo napagsamantalahan ka or medyo nagkaroon ng advances sa'yo sexually or may nagtangkang umabuso sa'yo when you were growing up? Wala naman po, no. Okay, dumako naman tayo sa legal na aspeto 'no. So, kahit kailan nagkaroon ba ng kaso or na demanda sa korte o sa barangay? Wala naman po. Wala naman o kaya napapulis? Wala din po. Wala din. Okay, sa ngayon ano naman yung mga minimithi mo pa, Ma'am Jane? Yung mga gusto mo pang marating, gusto mo pang magawa? Siguro po ano, maging team leader po or parang, senior officer po sa company ko. Hopefully po in the future or siguro po, better opportunities po sa field of work ko sa marketing. See, meron ka bang mga certain na pinanghahawakang prinsipyo sa buhay? Yun yung parang tipong, um, pamantayan mo kung paano ka makisalamuha sa iba, Basta po walang ano, sinasaktan na ibang tao po. Yun po yung values ko po, dun. okay. Nabanggit niyo kanina kayo po ay Katoliko, Opo, opo. madalas ba kayong magsimba or madalang lang? Ngayon po ko po na, every Sunday po. Pero minsan po kasi, ano, napapagod or parang minsan po mas gusto ko na po mag-stay sa bahay. Pero dati po, every Sunday po talaga ako nagchu-church. Okay, sige. Okay. So, yung sa ganun po 'no, sa religion ninyo or sa faith ninyo, paano niyo po isinasabuhay yung mga natututunan niyo sa inyong relihiyon or yung sa pagiging Katoliko? Ano lang po, parang do good things lang po yung most likely fina-follow po and then may ano lang po, being honest, being diligent lang po talaga. Like pagiging masipag, yun po. Siguro ang last question na about that 'no, paano niyo po made-describe 'no, yung inyong relasyon sa Diyos? Naniniwala po ako na may higher being po talaga na minsan kapag wala pong, parang out of control na minsan po talaga ipapasa Diyos na lang po. Okay, sige po. Thank you very much 'no, Ma'am Jane, sa, pakikipag-cooperate sa pagsagot ng mga tanong ko, dahil alam ko madami din po tayong napag-usapan ngayon. Salamat po. Meron ho ba kayong mga katanungan naman para sa akin or any clarifications? Ah, Wala naman po. Big help po yung, meeting po natin ngayon. Okay, thank you so much. Okay, thank you din po, Doc.